ayaw ko na lang. Kasi nga hindi ba, yun nga yung pagkakaano nga niya kahapon, nung sinabi nga niya, dahil tinanong nga siya patungkol nga doon ni Tito Boy Abunda na yung kung sakali magkukrus ng kanilang landas nitong si Ding Dong Dantes, ay para bang, ano kanya mararamdaman, parang andun muli, bumabalik muli itong si Karil sa sitwasyon na kasi mga panahon na yun talaga hindi pa daw siya ready, hindi pa nga daw niya parang kayang ganon. Parang nung tinanong nga siya ulit ni Tito Boy, so hindi ka pa rin ready ngayon? Diba? Sabi nga niya, tama na lang na, alam mo yun, na professionally, yes, na nagsusuportahan kami. Pero on a personal matter, siguro para sa kanya na tipong, ay, wag na lang, diba? Kasi nagsusuportahan naman din sila, like yung pagsuporta dito sa pelikula ni Jer. Magkasama pala sila ni Jericho Rosales sa Quezon na pelikula, diba, ni Karil, na parang naghayag naman yata ng pagsuporta itong si Ding Dong Dantes dito sa kanilang proyekto. At ganun din naman din siya, diba? Kung merong kailangan i-support, we will support them professionally. Pero sa level ng professional, no, 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 no. Kaya mga tao ngayon, talaga ba? So, ibig sabihin nito, talagang totally friends, ayaw na, professional, kumbaga civil na lang. Ganon ang leveling na kanilang pakikipagrelasyon. Parang, sayang naman. Sabi yung ganon, ang tagal naman na ng panahon na yun di ba? Can we just make and kiss, kiss and make up? Ay, wala pa gaganon. Di ba? Hindi pa rin totoo kasi, di ba, na parehas na silang may asawa, happily married naman na sila parehas. Baka naman na pwede nang i-brush off yung mga ganyang sitwasyon, sabi ng mga utauchi. Pero syempre, si Karil, baka naman talaga para sa kanya, mas maganda na nga na gano'n na professionally na meron na lang silang something, pero yung mga meron na kumbaga parang habang kumakanta siya, diba? Habang kumakanta siya, habang nag-good news na. Antayin nyo lang. Wait lang, hindi pa nga tapos yung chika ko kay Karil, diba? Pero yun na nga, as in, diba? Para naman din sa akin, irespeto na lang din natin kung talagang ayaw ni Karil. Huwag na natin bigyan pa ng kung anong kulay, bigyan natin ng kung anong dahilan, ungkatin na naman yung nakaraan para sabihin kay Karil na, bakit di ka pa rin ba makamove on? Na tipong, tapos na yun okay naman na. Kanya-kanya kasi yan Hindi natin pwedeng idikta kay Karil na okay na yan, matagal naman na. Kung para sa kanya, sa tingin niya ay mas magiging okay sila ni Ding Dong. Diba? Kung professionally magkatrabaho na lang sila, is yun na lang, ibigay na lang natin. Wag na lang natin pang, alam mo yung bigyan pa ng pakahulugan na total, respeto din naman ni Tito Boy nung sinabi, hindi na nag-follow up question doon si Tito Boy nung sinabi, bakit? Wala nang ganun. Nung sinabi na lang niya na, ganun na lang. Diba? Ibig sabihin lang nun, okay na, period na, tapos na yon, hanggang dun na lang yun. Diba? At least, naghayag pa rin si Karil ng suporta professionally, diba? Na nakakaloka. Sabi ni, to talagang, bitter pa rin after. Hindi naman, Mercy Sarap. Diba? Mercy Sarap, ganun. Ang taray ng pangalan. Mercy Sarap. Sabi niya, bitter pa rin after so long. Hindi naman sa bitter. Siguro talagang, alam mo yun, totally, kinlose na niya yung chapter na yun. Kasi may mga taong ganun Wag natin alisin sa kanila yun. Diba? Na hindi porket naging ex mo, ay gusto mong maging kaibigan. Tama na lang siguro maging sibilisado kayo pa nakita kayo. Uy, hi. Alis okay na yon. Doon pa lang, pag nag-hello na lang at nag-hi kayo sa isa't isa at may reply ka nakuha, ibig sabihin, okay, nag-move on na tayo, may closure tayong maayos. Like an adult. Hindi yung tipong pag nakita mo, ikaw pa yung iiwas. Bakit? Diba? Dapat hindi ganon. Yung iiwasan nyo yung ex nyo, bakit? Diba? Na ayaw nyo makaharap. Bueno naman ngayon, diba? Kung masalubong nyo yung ex nyo, diba? Ipakita mo kung anong ganda meron ka ngayon. At sabihin mo, ay, ito nga pala yung sinayang mo. Wow! Dapat ganon ang fighting spirit. Pero hindi ko sinasabing ganon si Karil. Sa akin lang yon, ganon. At doon sa mga may mga ex-ex na iwas-iwas. Tapos pagka iwas-iwas, ang ending i-stalkin nyo din. Di ba may mga ganyan na tipo, ngayon ka na, walang iya kasi niyang keme-keme. Pero ini-stalk mo sa IG, sa Facebook, ano nang ginagawa, ano itsura, ano kayang itsura nung pinalit sa akin. Tapos ang ending, hingi ka ng validation sa mga tropa mo. Uy, maganda ba yung pinalit sa akin? Girl!
girl. Di ba yung mga ganyan? Tapos pag sinabi ng mga tropa mo, oo girl, ang ganda, masasaktan ka. Mag-i-emote ka na naman. Di ba yung mga ganyan na pangit ng trip nyo? Baka kasi magagalit daw. Si Saragosa. Sino sa Saragosa? Hindi kasi buo yung message. But, yun lang naman. Tama naman si Nini eh. Nini Quaila. Nini Kong Quaila. Hanip naman sa pangalan Talagang trip nyo ako ngayon Sabi ni Nini Kong Quaila, respeto lang siguro, which is yun naman din. 'Di ba? Since natapos naman na doon, 'di ba? Ibig sabihin lang nito, kino-close niya talaga yung doors na magkaroon pa ng kahit na anong ugnayan para hindi na rin, siguro for Karila, iniisip niya, para hindi na lang magkaroon ng intriga kasi parehas silang may asawa 'di ba? Baka kasi may masabi na naman ang mga tao, lalo pat kunwari nakipag-hello siya, iintrigahin. Baka makaapekto sa asawa niya, sa asawa ni Ding Dong na si Marian, 'di ba? So siguro umiiwas na lang din, 'di ba? Na okay na 'yon, parehas na tayo may asawa. Siguro ganun ang gustong sabihin ni Karil. 'Di ba? Let's just be professional. Kung may proyekto, sige magtrabaho tayo. Work naman 'to Parehas tayong artista, 'di ba? Lahat tayo artista. Alam natin kung hanggang saan yung boundaries natin bilang magkatrabaho, 'di ba? Pero other than that, hindi na pa pwedeng mag next level. Yun lang 'yon, hindi ba? But anyways, nako eto na. Hindi ko na patatagalin pa. 'Di ba? Eto na pinakihintay nyo para maiba naman ang ating tema. So eto na, pakinggan natin si Good News Girl. Ang inyong Good News Girl. Good News Girl. Good News Girl. Magandang araw mga pangga! Ako si Good News Girl, ang tagapaghatid ng magandang balita ngayong tanghalian. Sana good ang inyong morning, afternoon at evening. At ngayong araw may maganda na naman akong balita para sa ating mga kapwa Pilipino at syempre para sa mabutihing magsasaka. Alam niyo ba, simula nitong September 1 hanggang October 30, 2025, isinuspende ng pamahalaan ang pag-angkat o importasyon ng regular at well-milled rice. Oo, pangga, tama ang mga narinig ninyo. Walang imported rice na papasok sa bansa sa loob ng 60 days. Ang hakbang na ito ay nakasaad sa Executive Order No. 93 na pinirmahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Agosto 29, 2025. Ayon sa rekomendasyon ng Department of Agriculture, ito ay ginawa upang bigyan ng pagkakataon na ma-absorb muna ng merkado ang ani ng ating mga lokal na magsasaka. Ibig sabihin, kung dati ay nahihirapan ang ating farmers dahil bumababa ang presyo ng palay tuwing mga dagsang imported rice, ngayon, mas proteksyon na sila. Mas mabibigyan na sila ng pansin at importansya. Isipin ninyo mga pangga, bawat butil ng bigas na kakainin natin galing sa pawis, sipag at tiyaga ng ating mga kababayang magsasaka. Kaya naman, mas makakatiyak sila na makakakuha ng tamang presyo para sa kanilang ani. Kaya pangga, ang hakbang na ito ay isang paraan para masiguro na ang kanilang pinaghirapan ay may hustisya at halaga. At kung protektado ang ating magsasaka, sino nga ba ang mas makikinabang? Syempre tayo mga pangga, tayo ang makikinabang sa kanilang pinagharapan. Dahil kapag may gana ang mga magsasaka na magtanim, tuloy-tuloy din ang supply ng bigas para sa atin. Ngayon, isipin natin pangga, ilang beses ba tayong kumakain ng kanin sa isang araw? Isa? Dalawa? Syempre, aabot pa tayo ng 3. At ito pa, may extra rice pa. Totoo naman, di ba pangga? Tayo ay kuha ng mong sustansya galing sa bigas na pinaghirapan ng ating magsasaka. Ang bigas ay puso ng ating hapagkainan, kaya't napakahalaga na maprotektahan ang mga nagtatanim nito. At hindi lamang ito simpleng balita pangga, kundi isang paalala na rin sa atin kapag bumili tayo ng bigas, tandaan natin na bawat butil nito ay may kasamang kwento ng sakripisyo. Mula sa bukirin hanggang sa palengke. Kaya't ngayong nakasuspende muna ang importasyon
importasyon ng bigas, pagkakataon nating suportahan at pahalagahan ang sariling atin. Kasi sabi nga nila, kung may malasakit sa magsasaka, may ginhawa sa bawat hapag ng Pilipino. At karagdagang kaalaman muna, ang suspensyon ng rice importation ay hindi lang batas sa papel. Ito ay pag-asa para sa ating magsasaka at kasiguraduhan ng pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Muli, ako po si Good News Girl, ang tagapaghatid ng magandang balita ngayong tanghalian. Sana good ang inyong morning, afternoon, at evening. Good News Girl! Tari ni Good News Girl. Hindi ko alam, di ba? Grabe na ito. Hindi ko alam good news ba yung hinatid niya o nilait na lang lahat ng mga nag-extra rice na nakakaloka. Pero magandang balita yun ha. Uy, teka sandali, na-confuse ako doon kasi mga nagko-comment yung tao. Tama, Dingdong Dantes yung sinasabi ko. Ba't nagko-comment kayo ng Jessa Saragosa? Hindi ko naman sinabing Dingdong Abansado yon, hindi Dingdong Dantes. Naloka naman ako sa inyo. Si John Daryl kasi, diba? Nakita ko bigla. Hi, bebe. How are you? Ayan na. Kasi nga naman, diba? Yun na. But anyways, magandang balita yun na. Diba? In fairness. Diba? Simula ngayong Agosto. Tama ba? September to October. Diba? Wala munang mga imported rice. Tama naman kasi talaga. Tsaka baka magkatotoo na nga, baka ibigay na yung 20 pesos na bigas, diba? Pinangako yan, diba? Nasabi gagawin 20 pesos daw ang kilo ng bigas, diba? Sana nationwide. Pero nakakaloka kay Good News Girl, hindi ba? Sabi niya yung mga mahilig mag-extra rice, ilang beses kung makain. Hindi ko alam kung good news ang atid nito o mandadaot, diba? Eh, alam mo naman din ako, malakas din akong magkanin, diba? Na nakakot. Pero maganda nga yan, kahit papaano, kasi kaya naman talaga natin eh. Diba? Hindi naman natin kailangan lagi mag-angkat ng mga imported na bigas. Diba? Paano na lang yung mga kawawa nating local farmers? Wow! Sabi yung ganun ka-arte, bawat butil may sakripisyo. O, diba? Sabi niya, ayan, Gabriela Degaños. Diba? Na nakakaloka. Pero yun na nga. Diba? At least, diba? Magkakaroon ng extra kita ang ating mga local farmers. Hindi yung tipong, diba? Sila magtatanim, tapos i-import na naman natin sa iba na dito nga, diba? Hikahos nga tayo sa bigas. Diba? Sa lawak ba naman ang ating lupain sa ating matatabang lupa, diba? Kaya natin magtanima at umani ng binhi. Hoy! Ano ng binhi? Binhi kasi yung tinatanim. Tama, diba? Yung ba yung tawag doon? O, diba? Yung palay. Itatanim mo talaga yon. Paano magbubunga yun kung hindi mo ibabaon? Diba? Teka, sandali ka mag-isa ako. Ba't papuntang bastos yung... Bakit mapunta sa pagtanim na kung anong elemento? Elemento! Pero yan, hindi ba? Nakakaloka to Dias level. Yun lang, ulitin ko nakakaloka. Dingdong Dantes hindi Dingdong Abansado. Na-confuse talaga ako. Ba't sunod-sunod yung komento ng mga tao tungkol doon Dingdong Abansado? Sabi ko tuloy, nasabi ko kaya Abansado, hindi malinaw Dantes, diba? Nakakaloka, puro Jessa. Alam mo, minsan yung mga nagko-comment, diba? Pahamak din kayo. Minsan maayos yung utak kung ginugulo nyo. Pero ito na nga, diba? I-celebrate natin ang good news. Kasi nga, diba? Si Andy V. O, diba? Si Andy V nakikinig daw ngayon. Oy, maraming salamat. I-take advantage nyo yan. Diba? Para makatulong din tayo sa ating mga kababayang farmers. Diba? Na magkakano lang yung kinikita, diba? Na pinagkakait natin sa kanila. Palakpakan natin ang ating Pangulo. Diba? Sana hindi lang basta hanggang October. Diba? Sana hanggang Disyembre sana kung kaya naman para mas maging maganda ang Pasko ng ating mga, alam mo yun, magsasaka. Diba? Tsaka yung mga nagkokopra, diba? Kasi nga, diba, naibalita nga din, nasabi nga ni Tita Cora nung nakaraan, tayo yung may pinakamalaking, alam mo yun, na kumbaga,
plantasyon ng buko na tayo nagsusupply sa ibang bansa. O bakit hindi na rin natin gawin yun? 'Di ba? Sa iba pang mga agrikultura na pwede nating, alam mo yun, panahon na para mapansin naman yung, alam mo yun, agrikultura natin. Tigilan nyo muna ang kapapansin sa DPWH. Kayo lang naman naghatian dyan. Hindi kami nakikinabang. 'Di ba? Anyways, ako mga banggayan po muna ang ating second hour. Diyan na po natatapos ang ating balitaan para sa araw na ito. Bukas po magkakitaan, magkapanooran na naman tayo para sa isang matikbong tsikahan na dala-dala ng dalawang bakla. Sana bukas kasama ko na si Tita Cora. O, diba? Kung hindi siya magpa-party mamaya. Well, in the meantime, mga bangga, muli po ako si Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, we are still same, pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!